Gusto ko ang iyong pakikipagtulungan upang mapabilis ang prosesong ito sa isa sa mga team na naglilinis ng mangrove swamp. Maingat niyang sinabi ang mga salitang ito habang pinapanood ang aking mukha. Naisip ko ang lahat at ang oras na posibleng mayroon tayo bago tumango ang aking ulo. Kailan ang susunod na team na bababa? Isang nakahinga ang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha habang sinabi niya sa akin na ang susunod na team ay papasok sa loob ng 1 oras. Pagkatapos ay tinalakay namin kung paano hinati ang mga resources sa mga hunter team na bumababa sa mangrove swamp. Ang militar ay magbabayad ng malaki para sa lahat ng course, items, at skills na kanilang natanggap habang tinutugunan ang lahat ng kanilang pangangailangan. Kung naging isang hunter kang nakalista sa militar, bibigyan ka ng ranggo na may mas maraming benepisyo pa. Naisip ko ang lahat at nagpa siyang sumama sa plano na makita ang mangrove swamp habang bumababa kasama ang isang team. Magdedesisyon ako kung paano magpatuloy mula roon. Ang pag-uusap kay Vice Admiral ay natapos ng masaya. Kasama niya ang pagdadala sa akin upang personal na makilala ang Rango by Hunting Squad na sasamahan ko ngayon. Kalahati ng grupo ay nagtipon na at nagkaroon ako ng pagkakataong makilala ang mga unang tunay na Rango by Hunters. Ang kanilang mga kilos ay mas mataas kaysa sa ibang mga hunter at ang kanilang mga katawan ay tila puno ng kapangyarihan na maaaring sumabog anumang oras. Ito ay mga Rango by Hunters na maaaring itaas ang kanilang mga katangian hanggang sa 250. Kapag pinagsama sa mga kaukulang kasanayan, ito ay isang nakamamatay na puwersa. Ang unang 3 na nakilala ko ay 2 berserkers. Ang isa ay may hawak na malapad na espada na kasing taas niya, at ang isa naman ay may mahabang espada sa magkabilang gilid niya. Ang pangatlo ay isang maliit na babae na mga 4'1" ang taas, at siya ay nakakagulat na ang knight ng team. Ang kapangyarihan na nagmumula sa kanya ay hindi tumutugma sa kanyang tangkad dahil ang isang malaking tower shield na mas malaki sa kanya ay nakakabit sa kanyang likod. Nakipagkilala ako sa 3 habang ang iba pang miyembro ng team ay dumating. Sila ay medyo magalang na may kaunting interes sa kanilang mga mata habang nag-uusap kami. Ang nag-iisang naiiba ay ang maliit na babae na ang pangalan ay Lana Stone. Tinitigan niya ako ng mga matang nagliliyab na parang apoy habang nagpapakita siya ng mas malaking interes kaysa sa iba. Ang natitirang miyembro ng team ay 2 mages, isang lalaki at isang babae na nakasuot ng mahabang purple na damit na may mahabang tungkod na kumikinang na may mga elementong yelo. Ang huli ay isa pang knight. Ito ay may bilog na gintong kalasag na tumatakip sa kalahati ng kanyang katawan at isang pamalo sa kabilang kamay niya. Sumunod pa ang mga pagpapakilala at ang 6 na karaniwang Rango by Hunters na handa nang bumaba sa mangrove swamp ay sinamahan ko. Ayaw na ayaw ko sa mangrove swamp mula nang mailipat kami roon. Sumulpot kami sa gitna ng maputik na lupa kung saan naramdaman kong lumulubog ang mga paa ko ng ilang sentimetro. Sa paligid namin ay mga malalaking puno ng bakawan na tila tumataas hanggang langit. Ang baho ay nakakasuka. Base sa impormasyon ng mga mangangaso bago kami pumunta, ang lupang kinalalagyan namin ay ang pinakamalayo at maliit na bahagi ng lupa na napapalibutan ng maputik na latyan. Susugod ang mga kalaban namin mula sa pinakamalapit na bilog ng Leshan. Ang latyan ay may kakaibang katangian dahil mayroong maraming bilog. Ang unang grupo ng mga kalaban na makakaharap namin ay mula sa unang bilog, at sa sandaling mapatay na ang lahat ng mga kalaban na iyon, mawawala ang harang sa pagitan ng pinakamalapit na bilog at ng pangalawang mas malawak na bilog. Sa sandaling mawala ang harang na iyon, susugod ang lahat ng halimaw mula sa pangalawang bilog. Mayroong 5 bilog sa buong Leshan, at ang ika-5 bilog ang maglalabas ng boss. Isang napakahirap na dungeon nga ito. Ayaw ko sa malagkit at mahirap gumalaw na kapaligiran, pero hindi maiwasang isipin ang mga posibilidad sa dungeon na ito gamit ang aking mga kakayahan. Para maiwasan ang pagkatalo ng mga grupo ng mga ngaso, binigyan ng mga mangangaso ang isa sa mga halimaw na kanilang nakaharap ng titulong Princess. Maaari nilang patayin ang lahat ng ibang halimaw maliban sa Princess na ito, kailangang protektahan siya kahit ano paman. Kung hindi, sa sandaling mamatay siya, masisira ang pangalawang harang at mas maraming kalaban ang susugod bago pa man sila makahinga. Naintindihan ko ang buong sistema nila at di nagtagal ay naramdaman ko ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Malalaking halimaw ang paparating. Ang una kong nakita ay isang 4 na metrong buwaya. Ang malalaking panga nito ay nakanganga habang sumusugod sa grupo namin.
Agad kong ginamit ang Flames of Torment at inihagis ang makapal na haligi ng apoy na parang sibat, diretsyo sa nakangangang panga. Ya! Narinig ang tunog ng nasusunog na karne, at kasunod nito ang amoy ng sunog dahil nasira ang loob ng buwaya ng umiikot na haligi ng apoy. Nagpasalamat ako na ang rank D skill na ito ay umabot na sa 100 proficiency at patuloy na pinahusay ng mga support skills na nagpapahintulot na mapatay ang mga rank by monsters. Haha, magaling newbie! Sigaw ng maliit na tank, si Lana Stone, habang hawak ang tower shield na 2 beses ang laki niya, at kasama ang iba pang miyembro ng grupo na humarang at umatake sa ibang mga buwayang paparating. Hawakan ko ang princess! Sabi ng isa pang tank na may panambakol at gintong kalasag habang ang katawan niya ay nagningning ng asul at tiniis ang pagsugod ng ibang mga buwaya. Ang berserker na may malapad na espada ay hinawakan ang kanyang espada na ngayon ay nababalot ng apoy at pinagpagaspa sa leeg ng isa pa, na parang walang resistensya ang kanilang kaliskis. Ang isa pang berserker na may 2 espada ay sumugod at naglabas ng malaking krus na liwanag ng espada na sumugod para patayin ang isa pang grupo ng mga buwaya. Ang 2 mage ay hindi naiwan dahil nagpalabas na sila ng kanilang mga spells. Ang lugar sa harap nila ay agad na naging yelo at nagyelo ang lahat ng mga buwaya na paparating, at doon pumasok ang mga berserker at dinurog sila gamit ang pag-ikot ng kanilang mga espada. Pagkatapos ay umatras ang mga mage sa likod ni Lana bago muling magpalabas ng iba pang spells. Nagustuhan ko ang kanilang teamwork at nagsimulang gumalaw ng seryoso. 10 gintong espada ang lumitaw sa ere at sumugod sa bawat natitirang buwaya maliban sa princess, tinusok ang kanilang matigas at tuyong kaliskis at ipinako sila sa lupa. Paulit-ulit kong ginawa ito ng ilang beses, pinatay ang 12 ng buwaya bago ako matingnan ng may pagkagulat ng hunting squad matapos masaksihan ang pinahusay na kapangyarihan ng smite. At sumigaw ng mga salita ng paghihikayat pagkatapos nilang tulungan ang knight na may gintong kalasag sa pagpigil sa princess. Newbie, alam kong may kakaiba sa'yo. Huwag kang magpigil. Sabi ni Lana habang tumutulong na pigilan ang natitirang buwaya. Ang maliit niyang katawan ay makapangyarihang gumagalaw ng malaking tower shield na parang walang timbang. Ang 2 knights ay nagpalitan sa pagpigil sa princess hanggang sa lumipas ang 10 minuto nang mabawi na ng lahat ang karamihan sa kanilang enerhiya. Isang espada na naliligo sa apoy ang nagwakas sa buhay nito. Isang tunog ang narinig na parang sumabog ang bula, bago pa man marinig ang mas maraming pagyanig habang mas maraming buwaya ang sumugod. Ang mga miyembro ng squad ay palaging nanatili sa isang mahigpit na pormasyon, ang mga mage at ako ay nasa gitna, ang mga knights at berserkers ay nasa labas. Kahit na napapalibutan ng 12 ng buwaya, matagumpay nilang napigilan ang mga ito. Ginamit ko ang smite, pagkatapos ng halos bawat minuto pagkatapos noon, tinatanggal ang karamihan sa mga buwaya nang hindi lubusang napapalaban ang lahat at nagpapahagis sa akin ng mas maraming apoy na tingin ang maliit na tank. Ang napiling princess sa round na ito ay nanatiling buhay sa loob ng 20 minuto bago handa na ulit ang lahat. Inulit namin ang prosesong ito hanggang sa mailabas ang pangatlo at pang-apat na harang. Ang kilig ay naramdaman ko habang pinapanood ko ang mga makapangyarihang rank E hunters na naglalabas ng mga kasanayan na katulad ng sa akin. Ang paglabas ng pang-apat na harang ay ginawa lamang pagkatapos na mapanatili ang isang princess sa loob ng kalahating oras. Ang hunter squad ay nakabawi ng kanilang lakas sa kanilang rurok bago ang lahat ng kanilang mga tingin ay nakatuon sa lalaking mage. Mukhang nagkaintindihan sila habang tumatango at sinabihan akong huwag umalis sa kanila sa anumang kalagayan habang sinisimulan naming linisin ang susunod na alon. Tumango ako ng may pag-usisa habang naghihintay na makita kung anong sorpresa ang gagawin nila habang pinapanood ko ang higit sa 100 malalaking buwaya na desperadong umaakyat patungo sa amin. Iniunat ng mage ang kanyang tungkod habang siya ay protektado sa isang bilog at itinutok ito sa mga paparating na halimaw. Lumipas ang 30 segundo na walang nangyayari, at pagkatapos ay nagsimulang tumaas ang init sa paligid namin. Nagulat ako habang tumingin ako pataas at nakakita ng mga bola ng makapal na magma na umuulan mula sa langit at bumabagsak sa malalaking grupo ng mga buwaya na papunta rito. Boom! Mga tunog na parang bomba ang paulit-ulit na naririnig tuwing nahuhulog ang malalaking bola ng magma at sinunog ang lahat ng nasa paligid nito, ginagawang mincemeat ang sinumang malapit dito. Higit sa kalahati ng mga buwaya ay naubos sa isang pag-atake na ito.
Nagningning ang aking mga mata habang tinitingnan ko ang mabigat na paghingal ng mage na bumagsak sa lupa. Ang ganitong uri ng kasanayan gusto ko iyon. Kumakabog ang puso ko habang inuulit ko ang eksena ng mga umuulang bola ng magma mula kanina. Ang kasanayang ito, gusto ko talaga ito ng husto. Kung makakakuha ako ng kasanayan na tulad nito, gamit ang aking mga kakayahan. Iniisip ko kung paano ko madaling mapapaalis ang malalaking grupo ng mga halimaw sa loob ng ilang segundo. Masyado na akong tulala kaya may sumigaw para maibalik ang atensyon ko sa mga halimaw. Sige newbie, huwag kang nakatulala dyan at alagaan natin ang mga natitirang hayop. Ang maliit na tank ay tumatawa ng mabaliw habang sumusulong para harangan ang natitirang alon na umabot sa amin. Kinagat ko ang dila ko habang ibinabalik ang aking focus at muling ginamit ang smite. Nabawasan ko ang karamihan sa mga natitirang buhaya sa pamamagitan ng paggamit ng 10 gintong espada tuwing 30 segundo. Dahil sa dalawang berserker na nagpupugot gamit ang kanilang mga espada, isang princess na lamang ang natitira. Sa sandaling mapatay ang natitirang buhayang ito, isang hindi mailarawang malaking titan ang susugod sa amin. Naaaliw akong makita kung paano nila karaniwang hinahawakan ang boss na ito kung pipiliin ng kanilang mage na gamitin ang isang napakalakas na kasanayan bago pa man upang maiwasan ang pagkapalibutan ng daan-daang buhaya. Aling mga ngaso ang maglalabas ng isa pang sorpresa ngayon? Inaasahan kong may isa pang sorpresa ang mga tunay na rank by hunters na ito. May nagpakita ng isang napakalakas na skill na nakapatay ng 12 ng rank by monsters agad-agad, kahit mukhang naubos ang buong mana reserves niya. Patuloy na nagtanggol ang mga knights kahit napapalibutan sila ng 12 ng halimaw, hindi nila hinayaang makalusot kahit isa sa mga miyembro ng grupo nila. Hindi na ako maghihintay ng matagal para makita ang boss dahil mabilis na lumipas ang kalahating oras at napatay na ang huling princess. Naghintay ako na marinig ang malalakas na pagyanig ng isang malaking titan na sumusugod sa Leshan. Pero sa halip ay naramdaman ko lang na umiling ang buong Leshan ng isang beses at natahimik ang lahat pagkatapos. Pagkatapos ay umiling ulit ito pagkaraan ng ilang segundo. Ito ba ay mga hakbang lang nito? Nagulat ako habang nararamdaman ang mga pagyanig na dumadaan sa madilim na tubig. Dahan-dahan ang paglapit sa amin ng titan sa mga hindi nagmamadaling hakbang. Ito ay isang bagay na magdudulot ng takot sa mga puso ng mga mangangaso. Pero pagtingin sa mga veterano na sumisid na sa dungsyon na ito ng maraming beses na, may mga determinado silang ekspresyon habang naghihintay sa boss. Ang berserker na may hawak ng malaking malapad na espada ay nagsalita sa akin. Ipagpatuloy mo ang paggamit ng iyong mga gintong espada para maagaw ang atensyon nito kapag nagsimula na ang laban. Kung maitutok mo ang mga ito sa mga mata nito, mababawasan ang lakas nito sa pakikipaglaban kahit na maramdaman pa rin tayo nito. Tumango ako at naghanda na harapin ang malaking hayop sa abot tanaw. Parang isang malaking bundok ang unti-unting lumalapit habang papalapit ang hayop, ang mga kaliskis nito ay kumikinang ng maitim na berdeng kulay, at ang mga mata nito ay kumikinang ng nakakatakot na liwanag. Tinignan kami nito mula sa malayo habang ang malalaking panga nito ay bumuka at isang hindi pangkaraniwang tunog ang lumabas. Nakakairita sa tainga ang tunog habang ang bibig ng malaking buhaya ay nagpapakita na ngayon ng sunod-sunod na makinang na matutulis ng ngipin. Ang itaas nitong panga ay mas malapad kaysa sa ibabang panga, kaya ang mga ngipin nito ay ganap na nakatago kapag nakasara ang mga panga nito. Pero ngayon na bukas nakakatakot ang tanawin. Ang lalaking may nag-aapoy na espada ay nagpatuloy sa kanyang mga tagubilin. Magkalat kayo. Knights, abalahin niyo ito at huwag kayong kakainin. Tumango ang dalawang knights dahil hindi ito ang unang beses at kinuha nila ang kanilang mga posisyon sa kaliwa at kanan ng buhaya. Ang mga apoy sa espada na hawak ng berserker ay nagsimulang sumayaw ng ligaw bago sumabog at tinakpan ang buong katawan ng mga ngaso. Nagulat ako sa ganitong uri ng skill dahil ang lalaki sa harap ko ay nababalot na ng apoy ang katawan. Isang ungol ang lumabas sa kanya habang sumusugod siya para harapin ang titan. May nakasisilaw na liwanag habang ang berserker ay agad na itinapon pabalik, mukhang isang malaking apoy. 10 gintong espada ang mabilis na lumitaw at kalahati nito ay pumunta sa bawat mata sa isang tuwid na linya. Isang masakit na tunog ang umalingaw-ngaw habang ang mga mata ng napakalaking buhaya ay napunit at may nanunuot na nana.
Sinamantala ng Berserker na may dalawang espada ang pagkakataong ito para magpalabas ng dalawang malalaking liwanag ng espada na tumama sa kanang bahagi ng buwaya, na lubhang sinaktan ito. Hindi ito nanatili dahil umikot ito sa gilid at ang susunod na alam namin, isang kaliskis na buntot na 2 beses ang laki namin ay kumikinang sa berdeng liwanag habang mabilis itong sumugod sa amin. Sumigaw ang dalawang knights habang ang kanilang mga katawan ay nagningning at mga transparent na kalasag ng liwanag ang lumitaw sa harap ng pareho nila nang tamaan sila ng buntot. Boom! Uminit ang lupa mula sa epekto, ngunit nanatili ang mga knights at nahinto ang pagtama. Sa pagpapatuloy ng momentum, isang nag-aapoy na berserker ay sumugod muli, umiikot sa ere habang patuloy siyang naglalabas ng mga apoy na espada na tumama sa ulo ng buwaya. Ginamit ko ulit ang smite at pinapunta ang 10 espada sa nakangangang panga nito nang umuungal ito sa sakit, pinupunit ang mas malambot na balat sa loob. Ang natitirang mage na tahimik sa lahat ng oras na ito ay sa wakas ay kumilos, ang kanyang kumikinang na tungkod ay itinuro pasulong habang isang isicle na kasing laki ng isang sasakyan ay bumaba at tumagos sa napinsalang ulo na ng titan. Pinuputol ang mga sigaw nito habang ang dugo at utak ay nagkalat sa paligid. Kumukulo ang dugo ko habang pinapanood ko ang lahat ng mga pantastikong skill na ito at hindi na makapaghintay na magsimulang mag-ipon ng mas mataas na ranggo na mga kasanayan. Tiningnan ko ang bangkay ng napangit na titan at ipinangako sa sarili kong tatakbo sa dungeon na ito nang hindi bababa sa 12 ng beses sa mga susunod na araw para makita kung anong rank B skills ang lalabas at syempre, ang bihirang pagkakataon na bumagsak ang isang rank I skill. Ang mga miyembro ng hunting squad ay nagsasaya sa natapos na raid habang lumilitaw ang isang berdeng kristal. Lumapit sa akin si Lana at sinabi, "Hindi masama newbie. Ang mga espada mo ay nagpahintulot sa amin na tapusin ang aming raid sa record time. Ang aming mga kita ay tataas." Ang iba pang mga miyembro ay tumawa habang nagtitipon sila at tiningnan kung may nasugatan. Ang mage na nagpalabas ng kamanghamanghang skill kung saan ang mga bola ng magma ay bumagsak mula sa langit ay nakabangon na ulit habang kinokolekta nila ang mga luot at naghahanda ng umalis sa dungeon. Tiningnan ko ang paligid ko sa maraming bangkay ng buwaya at ang mas malaki pa sa gilid. Alam kong kaya kong linisin ang dungeon na ito kung mag-isa akong pupunta, ngunit magtatagal ako para patayin ang daan-daang buwaya at ang malaking hayop na ito at gustong-gusto kong linisin ang mga dungeon ng mabilis hanggat maaari. Ang pinakamataas kong ranggo na offensive skill ay C, at naramdaman kong kailangan ko ng isang high damage rank B skill na katulad ng mga hunters na ito para sa isang mas maayos na pagtakbo ng boss. Ang mukha ng isang lalaking may matikas na mukha ay pumasok sa isipan ko habang iniisip ko kung ano ang gagawin ko sa susunod. Pagkatapos kolektahin ang course at isang item na nahulog, inilagay namin ang aming mga kamay sa berdeng kristal at inilipat muli sa labas ng mundo. Nagulat ang mga opisyal na nagbabantay malapit sa monolith at tiningnan ang kanilang mga relo nang lumabas kami. Ang dungeon ay natapos sa loob ng 3 oras sa pagkakataong ito dahil sa pagdagdag ko. Kinuha ko ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa mga rank by hunters dahil inimbita nila akong sumama sa kanila para magdiwang. Inisip ko ito habang naalala kong hindi ko pa talaga nasasama ang sarili ko sa anumang social setting ng matagal na panahon, marahil ito ay isang magandang bagay na gagawin. Ang dungeon ay hindi aalis at ang ilang oras sa mga bagong lugar ay hindi makakasama. Sinabi ko sa kanila na sasamahan ko sila dahil may iba pa akong planong gawin sa ngayon at pumunta sa opisina ng Vice Admiral. Paglampas sa maraming security points, bumalik ako sa opisina na puno na naman ng mga tambak na papel. Tiningnan ni Magnar ang isang antigong orasan sa dingding bago ngumiti sa akin at sinabi, "Maayos ang lahat, hula ko naman at gusto kong patuloy na tumulong pero may pabor akong hihingin sa iyo muna." Nagningning ang mga mata ng lalaki habang nakikinig sa aking mga salita. Sa pagkakataong ito, gusto kong tingnan ang mga offensive rank B skills sa mga kamay ng militar na maaari kong matutunan para maging mas maayos ang pagtakbo ko sa dungeon. Kahit na sapat na ako para talunin ito ngayon, ang maging mas handa ay hindi isang problema. Maaari akong tumalon sa dungeon at gumugol ng ilang oras sa paglilinis nito para sa mga rank B skills. Ngunit ang mga pagbagsak ay random kaya hindi ko malalaman kung gaano katagal akong magsisisid bago mahulog ang skill na gusto ko talagang gamitin. Ang mga mas mababang ranggo na kasanayan ay mabilis ding nawawala ng bisa, dahil ang rank if Fireball ay hindi makakasira sa mga kaliskis ng mga rank by monsters at hindi ginamit kahit isang beses sa buong dungeon dive.
Isang rank B skill lang. Kaya kong gawin yon, tatawag ako ng isang tao. Tumango ako sa kanya at naghintay sa gilid. Pagkaraan ng 1 minuto, isang babaeng nakasuot ng business wear ang pumasok sa silid at binati ang Vice Admiral. Boss, heto na po ang dokumento na gusto niyo. Tumango si Magnar sa kanya habang kinuha niya ang makapal na libro at ibinigay sa akin. Ito ang inventaryo ng lahat ng rank B skills na hindi pa naipamahagi. Ipaalam mo sa amin kung alin ang gusto mo at ilalabas namin ito sa imbakan para sa'yo. Tiningnan ni Magnar ang hunter sa harap niya na taimtim na tinitingnan ang inventaryo ng mga libro ng kasanayan at mumiti sa tagumpay sa pag-recruit ng isa pang mahuhusay na hunter. Nakita kung paano niya halos binawasan ang Dungeon Ron, ang kanyang tulong ay magdadala pa ng mas maraming resources sa mga susunod na linggo. Umaasa lang siya na ang pagdagdag ng hunter na ito, kasama ang lahat ng iba pang bagay na sinusubukan nilang gawin, ay magpapatibay ng kanilang lakas upang makatayo laban sa darating. Ang talagang kailangan nila ay mas maraming peak rank na hunters, ngunit hindi sila maaaring malinang ng mabilis. Positibo rin ang tingin niya sa hunter sa harap niya bilang isa pang kandidato, dahil ang kanyang kapangyarihan ay tumaas ng husto sa nakalipas na 1 linggo, marahil mayroon pang mga sorpresa mula sa kanya. Ang libro ay naglalaman ng mas maraming kasanayan kaysa sa inaasahan ko, kaya medyo natagalan ako sa pagpili ng aking unang rank B offensive skill. Isang napakagandang skill ang nakakuha ng aking atensyon dahil sa mataas na potensyal nitong makapinsala at sa katotohanan ito ay lubos na makakatugma sa mga malalaking grupo ng mga buhaya sa Mangrove Swamp na susugod sa akin sa sandaling pumasok ako ng mag-isa. Ipinaalam ko sa Vice Admiral ang aking napili at nag-usap kami ng ilang minuto habang lumabas ang katulong. Bumalik siya pagkaraan ng 10 minuto na may dalang maleta na naglalaman ng isang makapal na libro. Natanggap ko ang maleta at natutunan ang skill na Miniature Tornado. For 10 seconds, unleash a rotating column of sharp winds that follow your commands. Lumitaw ang skill sa aking panel ng walang problema, at inaasahan kong gagamitin ko ito ng paulit-ulit kapag daan-daang buhaya ang sumugod sa akin mula sa lahat ng panig. Nagpasalamat ako sa Vice Admiral at lumabas ng opisina. Ang maliit na tank, si Lana Stone, ay nagpadala na ng address sa aking telepono kung saan ako sasama sa kanila. Magpapakasaya muna ako sa pagsasama-sama bago bumalik sa aking pag-iisa sa pagsira ng mga dungsyon. Lumabas ako sa military sector at sumakay papunta sa lugar. Ang mga lansangan ng Star City ay puno ng enerhiya at mga tao na nagpapapaisip kung kalahati ba talaga ng lupain ang naging isang disyerto at ang mga tao ay patuloy na lumalaban para sa kanilang buhay. Isa ito sa mga pangunahing lungsod na depensa ng imperyo, kaya kakaunti lamang ang mga insidente ng mga halimaw na nagdudulot ng kamatayan at pagkawasak ng maging matatag ang mga bagay-bagay. Kaya naman ang mga taong hindi nagigising ay umaasa sa mga mangangaso na sumisisid sa mga dungsyon para protektahan sila araw-araw at naghahangad na maging katulad nila. Ang sasakyan ay papalapit sa isang malaking estruktura na makikita saan mang lugar sa lungsod. Napahanga ako habang naalala kong nakakita ng mga video ng mga estrukturang tulad nito na nasa maraming panloob na lungsod sa buong imperyo. Ang mga excited na mukha ng mga taong nagmamadaling pumasok sa malalaking double doors at ang mga sigaw ay naririnig na mula rito. Ito ang lugar kung saan naglalaban at nagkukompetisyon ang mga mangangaso para sa kasiyahan. Ito ay ang Coliseum. Nag-text ako kay Lana na nandito na ako at may lumapit sa akin pagkaraan ng ilang minuto para akayin ako lampas sa mga pila ng mga tao. Ang malalakas na tunog ng mga buo at hiyawan ay naririnig na sa buong malaking gusali habang pumapasok kami at papalapit sa mga espasyo na may kaunting tao. Ang Coliseum ay ginawa na katulad ng mga nasa sinaunang kultura, isang malaking hugis itlog na amphitheater na may libu-libong upuan. Ang hunting squad ay may malaking espasyo para sa kanilang sarili malapit sa arena floor sa gitna kung saan may mga mangangaso na naglalaban na. Sumabay ako sa kanila at pinanood ang nagaganap na laban na tila nasa pagitan ng dalawang rank si hunters. Brutal ang mga laban dahil mas madugong laban, mas maraming hiyawan ang ibinibigay ng mga tao. Ang mga inumin at pagkain ay dinala na at nagsimula na kaming mag-usap ng lumingon sa akin ang maliit na tank at sumigaw sa aking mga tainga dahil sa malakas na hiyawan. Maaaring maswerte tayong makakakita ng isang kamanghamanghang palabas sa loob ng ilang minuto, mukhang nababagot na naman si Lightning Hand at nag-aanunsyo na ng isang kompetisyon. Pinakinggan ko ang kanyang mga salita habang naalala ko kung sino si Lightning Hand.
Isa ito sa ilang kilalang rank ay hunters ng imperyo, hindi ko alam na nasa Star City siya. Ano ang gagawin ng isang taong kasing lakas niya? Ang laban sa pagitan ng dalawang rank si hunters ay unti-unting nagtatapos dahil naubusan ng mana ang mage at ngayon ay binubugbog na ng berserker. Ang mga tao ay sumisigaw na parang mga demonyo habang isang tunog ang narinig at natapos na ang laban. Ang mga hiyawan ay umabot sa mas mataas na antas nang matapos ang laban at isang malaking lalaki na ang katawan ay kumikislap ng kidlat ay lumitaw sa apat na malalaking screen sa gitna ng Coliseum. Nakatayo siya sa isang seksyon na malapit sa amin na napapaligiran ng magagandang babae nang kumuha siya ng mikropono at ang malakas niyang boses ay narinig sa buong lugar. Hello citizens, Star City! Ang malakas na boses ay umalingaw na parang kidlat at ang mga hiyawan mula sa mga manonood ay umabot sa isang mataas na antas. May magandang palabas tayo ngayon dahil magbibigay ako ng premyo na walang mga ngaso ang makakaila. Itinaas ni Lightning Hand ang kanyang kamay sa ere habang lumitaw ang isang makapal na libro sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ito, mga minamahal kong mamamayan, ay ang rank ay skill book flight. Tumahimik ang mga tao ng isang segundo bago mas malakas na hiyawan ang umalingaw-ngaw. Nashock ang isipan ko habang tinitingnan ko ang lalaki sa screen at ang kumikinang na skill book na hawak niya. Tumayo ang mga miyembro ng hunting squad mula sa kanilang mga upuan habang seryosong ekspresyon ang lumitaw sa kanilang mga mukha. Ang lalaki na ang katawan ay may mga galamay ng kidlat na sumasayaw dito ay nagpatuloy. Para sa araw na ito lamang, sa susunod na 30 minuto, ang mananalo sa isang free-for-all fight ay makakakuha nito pauwi. Ang malalakas na hiyawan ay patuloy na tumataas habang ang mga mangangaso mula sa lahat ng panig ng stadium ay tumayo na may mga sakim na mukha. Ito ay isang rank I skill, isang bagay na bihira lamang mahulog sa mga rank B dungeons, at lumalabas lamang mula sa mga dungeon na ilan lamang ang mga mangangaso ang makakapasok. Ito ang pangarap ng maraming mangangaso. Kahit ako ay umaasa na makuha ang isang bagay na tulad nito. Flight, isang bagay na literal na nagpapahintulot sa iyo na lumipad. Ngayon, para sa lahat ng mga mangangaso na gustong lumahok, tumalon sa ring. Sa sandaling matapos ang kanyang mga salita, maraming mangangaso ang nagsimulang tumalon mula sa kanilang mga upuan patungo sa malaking pabilog na arena sa gitna ng Coliseum. Sakim ang mga mangangaso sa mga kasanayan, ngunit sapat na ang katalinuhan upang hindi mawala ang kanilang buhay. Karamihan sa mga tumalon ay mga rank C hunters at ilang rank by. Tinignan ng mga miyembro ng hunting squad ang isa't isa bago sinabi ng maliit na tank. Haha, itabi natin ang ating mga paghihigpit at tingnan kung sino ang maswerteng makakakuha ng pi na ito na nahuhulog mula sa langit. Tumango ang iba pa rito at tumalon din para sumama sa mga mangangaso sa lupa. Tiningnan ko ang pagdagsa ng mga mangangaso na pumupuno sa arena at tumayo rin ako. Kalahati na itong puno ng maraming mangangaso na isinasapanganib ang kanilang buhay. Tiningnan ko ito at tumalon din ako ng may buntong hininga. Hindi ko talaga kayang umupo sa isang bagay na tulad nito. Ang mga rank I skills ay napakabihira kaya ang pagkuha ng isa pang skill na tulad nito ay halos imposible maliban kung mag-aani ka sa mataas na ranggo na dungeon ng dose-dosenang o daan-daang beses. Kahit ngayon ay tinatanong ko kung bakit ito ibinibigay ng rank I hunter na ito ng basta-basta. Nagpatuloy siya sa pagsasalita habang patuloy na pumupuno ang mga mangangaso sa arena. Ang mga alituntunin para sa free-for-all ay simple, ang huling taong nakatayo. Iyan ay mananalo. Nabaliw na ang mga tao habang patuloy ang paghahanda sa laban. Ang mga tao ay nakatayo ng hysterically na sumisigaw na parang sila ang makakakuha ng premyo. Lumipas ang ilang minuto na walang ibang mangangaso ang tumalon sa ring. Tiningnan ni Lightning Hand ang siksikan na arena at itinaas ang kanyang braso. Naging tahimik ang malaking Coliseum bago niya ibinaba ito at sumigaw. Start! Napuno ng mga sigaw ang arena sa sandaling magsimula ang laban, may mga pagsabog ng mga kasanayan na tumatalbog mula sa lahat ng panig. Walang pag-aalinlangan na pinatay ng mga rank C hunters ang isa't isa, ang kanilang mga mata ay puno ng kasakiman. Ang mga lower rank hunters dito ay yaong ang kasakiman ay nakahihigit sa kanilang sentido komon, dahil ang mga makatwiran ay nanatili sa kanilang mga upuan para manood sa sandaling mapagtanto nila na ang mga kalahok sa kompetisyon ay karamihan ay rank by. Pinanood ko ang eksena ng kaguluhan na nagaganap sa harap ko habang nakangiti at inactivate ang parehong stealth at camouflage.
Nawala ako sa paningin ng lahat ng mga ngaso at pinanood ang eksena habang ganap na protektado ng maraming defensive skills na nagtatanggal ng anumang spell na aksidenteng tumama sa akin. Ang mga manonood ay sumisigaw ng may pagkabaliw habang pinapanood nila ang madugong laban sa ibaba.